Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Marso 25 na kita tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay. Kagkaron sa aton balantayan ka mga mainit nga Pangulong dinala. State of National Emergency gindeklara sang Malacanang. Schedule sang venue sang tagtaganay sang fuel subsidy sa mga toda sa syudad sang Iloilo ginplastar. Tricycle drivers kag operator sa syudad mabaton sang unang batch sang fuel subsidy subong nga semana. 10 ka pesos nga pletihan sa fiber boats nga nagabiyahe Iloilo Guimaras vice versa ginpasugtan na. Pasobra 2,000 ka maunguma sa bugos nga Western Visayas. Ginalauman makabenepisyo sa fuel subsidy program sang gobyerno. Congresswoman Jamjam Baronda na alarma sa illegal drugs sa syudad. Kongresista na talana sa pulon ang ICPO Director. Mayor Raisa Treñas, dismayado sa nga illegal nga droga ang motibo sang stabbing incident sa Lapas. 3 ka sospek sa stabbing incident ginpasakaan na sang kaso sang ICPO. Index crime sang Iloilo nagnubo sang 17.49%. Kag Iloilo Provincial Health Office naghiwat sang dengue death review. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginpaydalom sa Malacanang sa State of the National Energy Emergency ang Pilipinas sa tunga sa nagapadayon nga epekto sa pungsod sang away sa Middle East. Sa Executive Order number 110 na mensyonar nga ang pamahog sa operasyon sa Strait of Hormuz nagresulta sa katalagman sa global oil supply nga direkta nakaapekto sa Pilipinas bilang importer sang gatong. Santo sa iyo ginpahanugutan sa pagpatuman sang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport. Ini ang magaserbe nga whole of the government response framework para masiguro ang kabakod sa domestic energy sa pungsod kag ang padayon nga delivery sang importante nga serbisyo kag economic activity sa Pilipinas. Ini man ang magapasiguro nga responsive kag coordinated ang measures para masabat ang mga delay sa global energy supply kag domestic economy sang pungsod. Ang Uplift Committee nga tukuron sang presidente bilang chairman samtang ang mga katapo sa mga ini among mga sekretary sang DOA, DOTR, DSWD, Department of Agriculture, Department of Finance, DepDev, kag DBM ang mga dumala naman sa pagpasiguro sa pagpatuman sang programa. Ini man magapasiguro nga wala untat nga magahulag ang supply sang gatong, pagkaon, bulong, agri-products, kagiban pa nga essential goods. Ang DOF naman ang magabuligay sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbantay sa epekto sang krisis sa Middle East sa pagbaylohan na isang piso. Samtang ang DTI naman magatutok sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa merkado kag magsiguro nga wala sang magpamintaha sa sitwasyon. Ginahinyo ang mga lokal nga panguluhan nga bugos nga suportahan ng mga tikang sang national government. Permado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mando
sang nagdigad nga Marso 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikapanagtag na subong adlaw Marso 25 ang fuel subsidy coupons para sa mga tricycle drivers kag operator sa syudad sang Iloilo bilang bulig sa padayon nga pagsaka sang petroleum products. Para sa pag-claim, dapat magdala sang original driver's license, photocopy sang ID, mga mayara sing tatlo ka specimen signatures, updated ORCR. Mga importante man nga pahanumdom dapat nga kada ruta may na-assigned nga mga gas stations para sa mas malapit kag mas mapos nga mga tricycle drivers kag operator. Dapat makapatugong sa natalana nga schedule kag sa gas station na gin-assign sa kada toda. Pwede magdala sang extra container o kung hindi magigo sa tangke ang 500 pesos worth nga fuel. Pagkatapos ang toda, isunod naman ang releasing sang fuel subsidy coupons para sa mga PUJ sa first batch. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga tricycle drivers kag operator sa syudad, una nga magabaton sang fuel subsidy subong nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emeros Santiagudo. Good news para sa tricycle drivers kag operators sa syudad sang Iloilo. Subong nga semana makabaton na sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government ang nanuay tuhay nga toda sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad. Maumpisa ang tagtaganay sang fuel subsidy coupons sa Marso 25 tubtob Marso 26 sa mga nanuay tuhay nga distrito sa syudad. Ang nasambit nga programa bulig sang Iloilo City Government sa nagapadayon nga pagsaka sang petroleum products bangod sa tensyon sa Middle East. Ang fuel subsidy ipaagi sa fuel subsidy coupons nga gamiton agud mag-claim sang petroleum products sa gas station. Kada driver o kun operator makabaton sang fuel subsidy coupon nga nagabalor 500 pesos sang petroleum products. Agud mag-claim ang fuel subsidy coupon, kinahanglan nga magdala sang original nga kopya sa driver's license, photocopy sang ID nga may tatlo ka pirma. Para naman sa mga may multiple units ng tricycle, pwede nga may authorized representatives. Kag kada ruta may assigned nga gas station para mas lapit kag mas hapos sa tricycle drivers kag operators. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahisugdan sa consultative meeting nga ginpatawag sa provincial government sang Guimaras ang pagpatuman sa 10 ka pesos nga fare increase sa mga fiber boat nga nagabiyahe Iloilo Guimaras vice versa. Ang 30 pesos nga regular fare mangin 40 pesos ta kag 20% naman ang discount para sa mga estudyante, senior citizens kag persons with disability. Katuyuan sang adjustment nga mabalanse ang operational needs ng transport sector kag kinahanglanon sa mga commuters. Sunod sa mga ferry operators, ang fare increase hindi lang tungod sa pagsaka sang gatong, gintumod nila ang pagtaas man sang operational expenses, pag-adjust ang sweldo sa mga crew bilang pagsunod sa mando sa Department of Labor and Employment kag pondo nga kinahanglan agud mamintenar ang ilang mga sakayan pandagat base sa pagsulundan sang marina. Nagapabili naman nga komitido ang provincial government sa proteksyon and welfare sang mga pumuluyo. Bilang kabayan sang ila commitment gininyo sang probinsya ang marina nga magpatigayon sang comprehensive study on fare structures nga magaserbe data-driven basis sa mga palaabuton nga adjustment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,000 ka mga mangunguma sa bugos nga Western Visayas lauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Nagbangat sa 2056 ka manguma sa kabisan ng katungdan ang ginalauman nga mabuligan sang fuel subsidy program sang gobyerno. Sa amungan numero 816 ka manguma ang ginalauman nga makabenepisyo sa Iloilo, 593 sa Aklan, 401 sa Capiz, 211 sa Antique, kag 35 sa Guimaras. Lakip sa mga ginalauman nga makabenepisyo sa Jose Abner Panyoso kag Jose Glenn Mark Basto nga lunsa nagatanom sang utan kag palay sa Saraga, Iloilo. Suno kay Panyoso, subong nga panahon sang tag-ilinit, problema gid ang gasto sa patubig nga nagakinahanglan sang krudo. Gani dako gid nga buhin sa ila palasanon ang ayuda nga dala sang gobyerno. Para naman kay Basto, nagdoble ang ila gasto sa krudo kabang danay nga napektuhan ang budget nga ila gintalana para sa patubig kag abuno.
Katungan sa iya pagpasalamat sa fuel subsidy, ginpanugyan niya man ang pagpanagtag sa mga solar-powered pump agud hindi na sila maggasto sa petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congresswoman Jamjam Baronda na alarma sa illegal drugs sa syudad. Kongresista na talana sa pulon ang ICPO Director. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Nagpahayag sang iya nga pagkabalaka si Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa kaso sang ilegal nga droga sa syudad sa Iloilo. Sunod sa kongresista, mismo mga pumuluyo kag barangay officials ang nagpabutsyag sa iya nga tuman sila nga naalarma sa kaso sang ilegal nga droga kag nagakabalaka sa ilang nga seguridad ilabi pa kung gabi. Gin-question niya man kung bala wala sang kahadlok ang mga kriminal sa local government unit kag sa kapulisan. Sunod sa iya gin-pa-schedule na niya nga sa pulong sa Iloilo City Police Office Director Wilbert Parilla kag luyag niya nga ipathag kung naanag silang opisyal nga hindi alarming ang kaso sang illegal drugs sa syudad. Plano man sa opisyal nga dalon ini sa Kongreso pinaagi sa pagpalayag sang privilege speech sa pag-resume sang ilang nga sesyon sa Mayo. Na kami nagakalamatay, na kami nagabunon anay. Ano mo mga butang? Wala pala sila fear sa ating nga local government. Wala pala sila fear sa ating mga kapulisan. To be honest, yet to talk with our city director. Ang bago kagiina sa staff ko, kindly please call our city director because I wanted to be clear kung anong ginanamin nilang hindi alarming. Kaya kada tanan nga barangay gitingkatuan ko after sang gamay nga kapit-kapit sa pumuluyo, ginasapol ko mga barangay officials, kung wala ko barangay officials, mga barangay leaders, para pamangkuton ako. Silingit sila yung very alarming kong jam-jam. Bagis at hadlo kami kung tabi that we are already unsafe. So, Ang kabahin sang pagpahayag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dismayado si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga illegal nga droga ang motibo sang insidente sa nagluntad nga pagbunanay sa San Isidro, La Paz matapos ang pagsinapol sa alkalde kaupod sa Iloilo City Police Office. Ginmanduan niya ang kapulisan nga dapat madakpan kamapasakaan sang kaso ang mga sospek. Dismayadong alkalde sa impormasyon nga illegal nga droga ang motibo sang krimen. Ginmanduan na sang alkalde ang ICPO kag ang kapulisan nga himuon ng tanan agod madakpan ang nabilin pa nga mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kakot nga balita ginpasakaan na sang kaso nga murder ang tatlo ka sospetsado sa stabbing incident nga nagluntad sa San Isidro, La Paz. 3 counts of murder ang ginpasaka sang kapulisan sa Iloilo City Prosecutor's Office. Batokan na alias GM 39 anyos, alias Nonoy 43, Alex 43 anyos doon sa residente sa barangay San Isidro, La Paz. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbidaysay ang mga sospek ang biktima nga nagresulta sa pagbinunanay. 4 ang patay, kag 2 naman ang pirason sa nagluntad nga insidente. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ang paghatagustisya sa mga biktima sa insidente ang prioridad karon sa kapulisan. Ginpasiguro man sang ICPO nga nakatutok ang mga pulis agod maresolba ang kaso. Sa karon padayon pang pagpangita sang kapulisan sa nabilin nga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Index crime sang Iloilo nagnubo sang 17.49%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Turichante. Nagnubo ang crime incidents sang Iloilo nga sunod sa provincial government pagpakita sa naganami nga kondisyon sang kalinong kag katawhay sa probinsya. Sa ginhiwat nga first quarter Peace and Order Council meeting, gin-report nga nagnubo sang 17.49% ang index crime sang Iloilo, halin sa 852 nga kaso na naog ini sa 703. Samtang sa pareho nga report, nakita nga nagnubo man ang non-index crime sang probinsya sang halos na 10% halin sa 2,672 padulong sa 2,406 nga kaso. Kadungan sinig, ginpadunggan sang Iloilo Provincial Government ang Iloilo Police Provincial Office sa ila dedikasyon kag epektibo nga pagpatuman sang law enforcement strategies nga nagresulta sang positibo nga epekto.
Gintumod man sang Kapitolyo nga rason sa pagnubo sang kriminalidad sa probinsya ang kolaborasyon sang mga ahensya sang gobyerno, local government units kag sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Health Office naghiwat sang dengue death review. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Si Marian Grace Ereñeta may balita. Nagiwat sang dengue death review ang Iloilo Provincial Health Office kaupo ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa mga reported dengue-related deaths sa probinsya sa fourth quarter ng 2025. Gimpresenta sa mga rural health unit ang mga balay bulungan sa ginhiyot nga dengue death review ang mga kaso. Pahayag sa PHO nga pinaagi sini mapabakod ang diskusyon kag maka-generate ang komitibang sa mga rekomendasyon nga base sa ebidensya para sa mas epektibo nga pagpalig-on sa implementasyon sa dengue program sa probinsya. Ang resulta sa review ipahibaluman sa mga primary care kag hospital providers sa Iloilo agud mapabakod ang mga sistema para sa pagdumala sang kaso sang dengue. Lakip sa nagtambong ang mga miyembro sang Dengue Death Review Committee sa idalom sa Provincial Health Board nga ginalakipan sa mga eksperto gikan sa hospitals kag primary care facilities kag representante sang Western Visayas Medical Center. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Education Western Visayas nagapanawagon sang simple nga end of school year rights kag pagpatuman sang no collection policy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagpanawagon ang Department of Education o DepEd Western Visayas sang simple pero meaningful nga end of school year completion rights kag strikto nga pagpatuman sang no collection policy. Gimpayag ni DepEd 6 Chief Education Supervisor Dr. Henene nga ang mga seremonyas dapat simple pero meaningful sa mga estudyante. Likon man sunod sa iya ang excessive spending, extravagant attire o kon extraordinary venues. Dugang pa ni Henene nga sanig sa DepEd Memorandum No. 15, Series of 2026, wala sang sinuman nga individual ang ginapahanugutan nga magkolekta sang kontribusyon o kon balaydan sa mga learner kag manunudlo para sa graduation o kon moving up ceremonies. Samtang gimpahayag naman ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco nga dapat ang gasto sa sound system, medals sa ibang pangagastusan sa graduation o kon closing exercise ang i-charge sa eskwelahan o kon pinaagi sa miscellaneous and other operating expenses o kon MOOE. Dugang paniya nga sa mga luyag mag-share pwede makadonate apang dapat wala ginapwersa. Natala na sa Marso 31 ang katapusan sa school year 2025 to 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka mabaskog nga kampanya kontra financial crimes ang gintukod sa paglunsar sang Anti-Money Laundering and Counterterrorism Task Force sa Western Visayas. Ang task force pagabugusan sa Department of Justice Office of the Regional Prosecutor 6, National Intelligence Coordinating Agency, Police Regional Office 6, National Bureau of Investigation, 3rd Infantry Division Philippine Army, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs, Security and Exchange Commission, kagiban pa nga law enforcement agencies. Pagatutukan sang task force ang interagency coordination, masangkad nga intelligence sharing and case build-up, kag operasyon batok sa mga tawo kon grupo nga may kahilabtanan sa money laundering and terrorism financing. Ang pagtukod sang task force pagsunod man sa Department of Memorandum Circular 030 nga gin-issue sang Department of Justice nga nagamando sang masangkad nga koordinasyon agud mapapas ang problema sa money laundering kag terrorism financing sa bilog nga Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inpasangkad pa sang ASEAN 2026 Site Task Group Boracay ang mga security measures sa giniwat nga tabletop exercise. Sa nasambit nga exercise kin plastar ang duha ka mga critical nga senaryo nga ginalakipan sang bomb threat kag vehicular accident. Suno kay Aklan Police Provincial Office Spokesperson Captain Aubrey Ayon, katuyuan sini nga ma-check ang response protocols kag kahandaan sang tanan nga ahensya sang gobyerno nga importante samtang ginahiwat ang ASEAN-related meeting sa isla. Sa giniwat nga diskusyon kag senaryo nga mga based planning, nakabulig ang tabletop exercise sa pag-identify sa mga potential nga gaps kag pag-align sa mga teams para sa madasig kag efficient
nga pagresponde kung may emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO Region 6 nagsugod na sa pag-inspeksyon sa mga pampubliko nga salakyan kabahin sang Oplan Biyaheng Ayos 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Inspeksyon ng Land Transportation Office 6 sa mga nagabiyahe nga salakyan kabahin sa pag-umpisa sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa and Summer Vacation 2026. Yara sa lima kagatos ka pampubliko nga salakyan ang ginusisa sa inspection team sa pila ka terminal santo sa mando ni Regional Director Attorney Jose Duspan II kag Assistant Regional Director Jack Conlo. Lakip sa ginpadulungan sang LTO 6 law enforcer sa pagpamuno ni Deputy Chief Rilin Reyes ang People's Terminal sa Pavia, Ceres Terminal sa Tagbakharo, Mohon Terminal sa Molo, Iloilo Dumanga Sports kag Iloilo International Airport. Paagi sini maalerto ang mga motorista labi na ang PUV sa pagsikyar sang ila salakyan agud mangin maayo ang kondisyon kapag update sang papeles sa pagbiyahe para sa kahilwayan sang mga pasahero. Tinutuyo sang inspeksyon nga malikawan ang aksidente sa dalanon sa mga magabakasyon sa Holy Week. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Inspeksyon ng Land Transportation Office sa mga nagabiyahe nga salakyan kabahin sa pag-umpisa sang Oplan Biyahe. Sa ibang pang balita, anay Assistant Regional Director sang Department of Health Western Visayas nga si Dr. Tobias bag-o nga Regional Director sang Regional Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñega. Nagpapako na karon bilang Regional Director ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang nagabalik nga anay Assistant Regional Director nga si Dr. Helen D. Tobias. Sining karon lang naghiwat sang leadership turnover ang DOH Region 6 sa diin turnover ni OIC Regional Director kag ARD Maria Sofia Pulmones ang katungdanan kay RD Tobias. Madumduman nga gindesignate si ARD Pulmones bilang OIC RD matapos ang pagretiro ni Dr. Annabel Yumang sa tinalikdan nga tuig. Sa piyak nga bahin, nagserbe bilang ARD si Dr. Tobias ang DOH Region 6 sang 2021 to 2022 sa termino ni RD Adriano Subaan. Na-assign man bilang ARD sang Ilocos si Dr. Tobias pagkatapos nagsulod si NGO kag Academe antes ang pagbalik sini bilang RD sang DOH Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 12 ka women-led agri-enterprise sa Western Visayas na magapasundayag sa ila produkto sa all-women agri-exhibit nga hiwaton sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si JP Hervas may balita. Magapasundayag sing ilatag sa kaprodukto ang 12 ka women-led agri-enterprise sa Western Visayas sa hiwaton nga all-women agri-exhibit sa Iloilo Provincial Capitol. Ang aktibidad hiwaton sa Miyerkules, Marso 25 kag ginapangunahan sa Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV GAD-GFPS. Nakip sa mga nagapakigbahin sa aktibidad ang Parolas Guimaras, Batad Green Farmers Association, Concepcion Carillo Agricultural Farm, Diala Integrated Farm, Banate Amia Village, kag Estancia Amia Village. Lauman man ang mga produkto sa Extin Garden, Santa Barbara Edelands Farmers Association, San Lorenzo Amia Village Farmers Association, Mars Mushroom Trading, Progressive Women Agrarian Reform Cooperative, kag Igbaros Coffee. Ang all-women agri-exhibit isa lang sa madamo nga aktibidad nga ginpreparar sa DA Western Visayas para sa selebrasyon sa National Women's Month subong nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang rabies sa Antique sang 2025 nagsaka publiko ginapahalong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Sa pagsugod naman sa summer season, nagpaandam ang Antique Provincial Government sa publiko batok sa rabies. Suno kay Dr. Marco Rafael Ardamil, Veterinarian Force, ang Office of the Provincial Veterinarian, napulo sa 16 kasapat nga gintest sang tuig 2025 ang nagpositibo sa rabies.
Ang among nga mga kaso nabalhag sa banwasang Belison, Kulasi, Libertad, Pandan, Patnongon, Sibalom, kag Tibyaw. Sandig sa datos, 98% sang animal bite cases sa tao ang kagat sang ito, samtang 2% lamang sa kuring kay iba't pangasapat. Pahayag ni Ardamil, kalabanan sa mga nagpositibo nga ito sa rabies sang 2025, mga layaw o stray nga posible wala na pakunahan kontra sa kagaw. Wala sa payan nga makamamatay ang rabies, ginklaro sang animal doctor nga pwede gid ini malikawan pinaagi sa pagpapakuna. Siling niya, masami sa mainit nga paniempo nagasaka ang rabies transmission halin sa bulan sang Marso tubtob Mayo, bangod naganubo ang immune system sa mga sapat tugas sang heat stress kag limitado nga supply sang tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 na sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Marso 25, tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, i-follow kag i-like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Sir Arnel Tolones. Nagatanaw sa aton sini nga FB Live. Sa tanan naton nga mga FB Live viewers, salamat gida sa inyo siniya nga pagupod kag pagpamati kada aga. Sir kay Magdaleno Pardo kag Sir Sherwin Marco Wia, Sir Eugene Roche. Good morning sa inyo tanan-tanan. Ako dagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas 585 AM.